Good day mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon tungkol sa commodities. Paano nga ba ito kumikita at paano ito gumagana? At bakit hindi mo mapapalaki ang negosyong commodities? Ang example ko sa inyo, water refilling station. Tama mga kanegosyo. Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan tungkol sa commodities. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 11 years na pagkalugi at experience sa pagninegosyo mga kanegosyo. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, paano ba kumikita ang commodities at bakit hindi ito napapalaki mga kanegosyo? Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Ang una kong negosyo mga kanegosyo, mga kanegosyo, is sari-sari store. Maraming supplier, iba-iba. May supplier ng itlog, supplier ng ice, may supplier ng tubig, ng mga soft drinks, alak, bigas, iba-iba. Mga kanegosyo, isa sa mga naging supplier ko sa sari-sari store ko is yung mineral, yung nasa bote. Nalala ko yung 1 liter, 25 pesos, may medium pa nun, tapos yung pinakamaliit, 12 or 10 pesos. Mga kanegosyo, ang water refilling station is isang uri ng commodities at hindi to napapalaki mga kanegosyo. Ano ba ang commodities? Ang commodities mga kanegosyo, ito yung mga pangunahing pangangailangan ng tao. Halimbawa, tubig, bigas, gulay, isda, pork, manok. Yung mga nabibili sa palengke, ayan ang commodities na negosyo. Ang commodities na negosyo, hindi ikaw magdideklara kung magkano presyo ang gusto mong ipresyo sa produkto mong commodities. Halimbawa, water refilling station, yung isang container, halimbawa, 25 pesos. Ikaw bilang may-ari, gusto mong ibenta yung isang container 50 pesos. Halimbawa lang. Kasi gusto mo ikaw yung nagde-decide eh. Hindi mangyayari yon mga kanegosyo. Dahil ang presyo ng commodities, ang nagdi-declare niyan ang market or yung customer at ang gobyerno. Yes mga kanegosyo, hindi ka pwedeng basta-basta makapagdeklara ng presyong gusto mo dahil commodities yung nininegosyo mo. Ang mahirap pa sa commodities na negosyo, hindi mo siya ma-apply ng franchising business model, distribution, manpower, software, licensing. Mga kanegosyo, ang commodities, as long as may pera yung mga tao, pwede silang magnegosyo ng commodities. Kasi ang bilis ng ikot ng pera dyan eh. Sino ba hindi nangangailangan ng bigas? Lahat ng Pinoy kumakain ng bigas. Sino ba hindi nangangailangan ng itlog, isda, gulay, pork? Dahil mabilis yung ikot ng pera sa commodities, mas mabilis kang kikita. Kumbaga, hindi ko naman may nalulugi pa rin. Pero mataas ang chance na kumita ka. Kasi nga, imposibleng walang bumili niyan eh. Pangangailangan ng tao. Ang mahirap sa commodities, mga kanegosyo, basta may pera yung tao, pwede magnegosyo ng commodities. Ibig sabihin, yung competition mga kanegosyo sa commodities is sobrang nipis. Kasi kailangan lang naman ng tao may pera eh. May puhunan. Pwede na magnegosyo ng commodities. Ganyan gumagana ang commodities mga kanegosyo. Dahil nga mabilis yung ikot ng pera dyan, pero hindi mo siya mapapalaki kasi hindi ikaw yung may hawak ng presyo. Bagkus ang
consumer or customer or yung market mo ang magdideklara at ang gobyerno ng presyo sa commodities na negosyo. Hindi ikaw, at hindi mo siya mapapalaki. Hindi mo siya ma-apply ng level 2 business model, mga kanegosyo. Yes, kikita ka, mabilis umikot yung pera, pero hindi ka uusad or lalaki ng sobra. Kasi yung competition sa commodities, basta may pera ka, kahit sino pwede magnegosyo dyan. Ganyan gumagana ang commodities na negosyo. Kaya kung nag-iisip ka pasukin yung commodities na negosyo, walang problema dyan, mga kanegosyo. Pero mas nire-recommend ako yung ikaw yung nag-create. Halimbawa, ikaw yung gumawa ng recipe, ikaw yung nagtahi ng t-shirt, ikaw yung nag-compose ng kanta. Doon makakapag-mark up ka ng malaki. Tapos pwede mo pa siyang ma-scale up sa level 2 business model. Ikaw yung gumawa ng salamin, ikaw yung nag-create, ikaw yung nagkarpentero ikaw yung gumawa ng lamesa, ikaw yung nag-create, sa'yo yung product, sa'yo yung brand. Doon pwede mo siya ma-scale up at pwede mo siyang presyohan ng mahal kumpara sa commodities, at pwede mo pa siyang ma-scale up sa level 2 business model. Pwede mo siyang ma-applyan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Kaya lagi ko sinasabi, mga kanegosyo, focus in one. Pangalawa, hanapin ng customer ng mayaman. Pangatlo, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Siyempre, mga kanegosyo, dapat ikaw yung nag-create ng produkto mo. At ikaw yung may-ari ng sarili mong brand. Hindi ka reseller. At sa mga negosyanteng nakaabot sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Comment naman kayo, gusto ko malaman kung saan umabot yung video ko. Ingat tayong lahat, lalo na ngayon may oil crisis, lahat ng negosyante apektado, mga kanegosyo. At huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong dinadanas natin pagkalugi, kahit anong religion pa natin. Ingat tayong lahat. Peace.